The Moro Watchtower. Yan. Good morning. Nandito pa rin tayo sa Abra at ngayong araw ay pauwi na tayo. So hindi tayo natuloy sa Kaparkan dahil walang available na masasakyan. Dahil fully booked sila hanggang September. Grabe yun, ano? Talagang dinadagsay ang Kaparkan Falls. Advice ko sa inyo, kung gusto nyo talagang sadyain yung Kaparkan Falls, tumawag muna kayo. Tumawag muna kayo sa may tourism office ng Tineg, kasi sakop ng Tineg Abra yan. Or kung hindi nyo alam yung number, actually may binigay sa akin number dyan, kaso nakalimutan ko na kung saan ko nilagay. Tawagan nyo muna yung Abra Tourism Office, tapos sila yung magbibigay sa inyo yung specific number ng tao na kukontakin nyo doon sa Tineg naman, para hindi kayo mga bulilyaso katulad ko. Kain muna tayo. Ano kayo makakain dito? Alright, tapos na tayong kumain ng Mickey. Sikat na Mickey ng Abra, Mami Mickey. Tanong lang tayo kasi merong ruta dito na pwedeng kumonekta papuntang Pinsal Falls sa may Santa Maria, Ilocos Sur. Amom di dala niya pa Pinsal Falls. When? Santa Maria. Daka mo no ito itidalan na. Mabalin ito ay. Sementado di dala niya pa baba. Hanggang Pinsal Falls. May rough road, mahaba. Kaya nga. Gano'n kahaba kayo yun? Mga 1 kilometro sa rough road nya? Baka mas malayo pa. Sobrang tarik ba yung akyata na yun? Matarik siya. Yung rough road yan sinasabi mo? Eh patay, wag na. Thank you. Meron guys, ito pwedeng pumunta dyan ng Pinsal Falls sa Santa Maria, Ilocos Sur. Kaso ang problema, rough road yung dadaanan natin. Punta tayo ng Pinsal Falls, sa Santa Maria tayo dadaan. Pero itong motor na gamit natin, wala tayong masyado asahan pagdating sa mga ganyan, sa mga rough road. Masyadong mabigat. Tapos yung syempre dahil nga hindi naman pang ganong klaseng daan, eh mas maiksi yung shock. Talagang sumasagad siya. Sumasagad kapag idadaan mo sa mga malulubak. Resort ba yan? Ganun lang kabilis ang biyahe natin. Alright, welcome to Ilocos Sur. Maganda nga yung pababa rito, overlooking. Ito yung part ng bundok na bubungad sa inyo pagkaakyat nyo ng Abra. Alright, dito na tayo sa junction. Kukonekta na tayo ng MacArthur Highway. Ganun lang kabilis ang biyahe galing Abra. Pupunta lang tayo dito sa may banda rito para para doon tayo dumaan sa may coastal area ng Narbacan. Oh, by the way, Narbacan na to ha, Ilocos Sur. Sana yung pasukan dito. Naligaw na yata ako. Oh, yan nga. Mas sumobra pa tayo. So ang goal na natin ngayon ay dadaanan ng coastal area ng banda rito, at least Narbacan. Tapos pasok tayo ng Santiago. Coastal area guys ng Narbacan.
At yan na yung lumang dock. Yan o, sira-sira na. So dito yung picnic area. Dito nagpipiknik yung mga gustong pumasyal dito. Ayun o. Ayun o. Kaso talagang hindi siya develop ano. Puntahan lang natin tong Mala Mall na farmers market ng Narbacan. Bagong bago to eh. Tignan lang natin. Tignan lang natin. Medyo na-intriga rin ako rito eh. Kasi bagong bago siya. Try pasyalan natin to. May ATV doon oh. Merong food court. Ito yung wet market, meat market. Astig ano. Yung mga ibang parts dito sa gilid, yung mga ibang pwesto hindi pa na-oko pa. Maluwang. Dito naman yung gulay-gulay. Vegetable section na yun, may nakalagay sa taas oh. Tapos yung tataas niyan, yan nakalagay yung pangalan ng may-ari oh. Ayan oh. Ayan. Ayun, restrooms meron doon. At ito yung bandang likod na. Agri supply section. Kita nyo yung mga section pa na ganito. So hindi pa siya fully occupied. At dadami pa yung mga nagtitinda dito pagdating ng araw. Ayun, ito yung likod kanina na pinakita ko, nagtitinda ng mga halaman. Oh, magandang start to para sa Narbacan ano, dahil alam natin ang Narbacan guys ay babaan yan ng Abra. Malayong mas malapit itong Ilocos Sur kumpara doon sa Ilocos Norte kung mag-grocery o bibili ng mga paninda yung taga Abra. Napapatayo ako eh pag may tulay na ganito eh. parang feeling ko pag may tulay napakaganda ng tanawin. Totoo naman. Kasi overlooking mo yan eh pag may tulay. Nong, pinsal po sa tayo. Apa niya pinsal? Uy, thank you. Alright, Pinsal Falls. Confirm ni Kuya.
20 pesos per head. Ayun. Jipinsal Falls ng plus parking fee. Magkano po? Yun na yun. Grabe, nagpudot mo tayo na ya. Mama nung aldawan niya awan todo na. Katlon. Hoy. Galing ako Abra, ganun din daw eh. Sige nang, thank you. Sabi sa akin ni nanay, hindi na daw nag-uulan dito. Parang 3 araw na daw na walang ulan, kaya ubod ng init. At saka yung dating syempre inulan na mga tubig sumisingaw na nga galing sa lupa. At nagdadagdag pa yan, naging humid yung init niya. Ay, punta tayo ng falls mismo sa taas. Buo natin akitin, sana di madulas to. Ito merong view deck. Ang layo pa lang natin pero ang ganda na siya. Yung taas niya parang limestone yung datingan, kita yung kulay. Brownish limestone nga ito. Meron bang matching tulay? Saan ka pa? You know. Yeah boy. Yun lang. Yeah. Habang pakyat na pakyat tayo, lalong gumaganda yung view. Grabe, sobrang init. Buti kumukuli-kulimlim na ng kaunti. Pero hindi pwedeng hindi ako maliligo. Maliligo ako dito ngayon. Pambawi man lang sa init na to. Grabe. Parang may heat wave. Ay, tara na, ligo na. Doon tayo sa medyo maganda-gandang part. Iwan ko na lang yung mga gamit ko doon. Total tayo lang naman yung tao rito ngayon sa taas. Wow, 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 wow. Ganda dyan, mag cliff jump po. Hanggang sa baba na yan. Pag kasi maliligo kayo sa baba, kailangan nyo magrenta yata ng balsa para pumunta dyan sa binabagsakan mismo na tubig para maligo. Dito sa taas maganda naman . Ito madulas to. Saan tayo ngayon? Madulas. Huwag kayo dito. Mapa. Sablay. Try ko dito kung medyo madulas. Ito medyo okay pa dito nadaan ng tubig.
Actually merong akyatan dito sa may gitna niyan. Di ba twin falls nga to? Ito yung isang falls at saka doon sa kabila na itong bato na yan. May sa gitna niya, merong akyatan. Nakita niyo yung parang maliit na kubo doon sa baba. Isang balsa yan. Yan yung may akyatan, paakyat dito. So yun, ang Pinsal Falls dito sa Santa Maria, Ilocos Sur. First time ko lang pumunta dito, taga Ilocos Sur ako. Hindi ko alam na ganito pala talaga kalaki to. So considering na tag-ulan ngayon, siguro mas maraming tubig na bumabagsak kumpara nung summer, ano? Pero 2 thumbs up ako dito. 2 thumbs up, ang ganda niya. So ngayon dadaan tayo sa coastal area, banda rito sa San Esteban at saka Santiago. Ipapakita ko sa inyo yung coastal area nila dyan. Maganda yan. Yung coastal area ng Santa Maria. Kaso mabato dito no? Mabato siya. May naliligo pa rin pero selected areas lang talaga. Pwede nyo tiliguan dito. Kahit sa Narbacan, ganito itsura niya Santa, ganun din. Well, part ng Narbacan na dinaanan natin kanina, medyo okay pa. Doon talaga may buhangin din na part doon. Pero meron din gantong part. So may mamimili pa rin kayo. Sa may bandang Santiago, ganto rin pero meron din silang part na medyo buhangin. Pwede yung liguan. Sarap tumambay dito kasi gilid siya mismo ng daan. Gilid siya ng MacArthur Highway to. MacArthur Highway na to. Kaya tanaw na tanaw mo to pag nagmumotor kayo. Sa malamang sa inyo, sa mga manonood sa akin, ay sa malamang at some point tumigil na kayo dito sa part na to. Di ba? Kasi ang ganda Maganda siya. Maganda siyang piknikan. Ito na yung boundary ng San Esteban. Yun. Coastal area pa rin to. Coastal Road of San Esteban, Ilocos Sur. Woohoo! Tapos merong malaking resort dito sa tabi ng port. So, maganda ngayon daan dito mga brother. Tapos dito sa unahan ay isang ruin ng watchtower. So panahon pa to ng Spanish na itayo itong watchtower na to. Tawag ay the Moro Watchtower. Yan, 16th century pa. Ganyan katagal itong watchtower na to. Hindi na natin papasukin, dadaanan ko na lang. Anyway, sa map makikita nyo rin to, itong watchtower na to. Time check nga pala natin 2:03 ng hapon. The best to coastal drive tayo ngayon hanggang Santiago, Ilocos Sur.
high school ako, napuntahan ko na to. Dati hindi ganito to eh. Dati yan, wala pang mga bakod to. So part na to ng Santiago, Ilocos Sur nga pala. So sa may unahan dyan, sa may taas dyan, yan ang mga yung Vitalis Villa. Dito sa Biak na ba to or sa Ilocano ay napisi nga ba to? Siguro mga 1 kilometro pa approximately hanggang dun sa Vitalis Villa sa Santorini of the North. So tara, let's go. Hindi na tayo papasok dito ha, kasi maraming tao dyan. Hindi pa ganito yung tsura nun nung naliligo pa kami dyan. Wala pang kabahayan dito nung time na yun, nung high school ako. Pero gaya na sabi ko, wag na natin pag-usapan kung kailan yung high school ko, dahil baka magkaalaman na tayo kung ilang taon na tayo. Forever young tayo, forever young. Woohoo! Coastal area. Oh wow, wow, way! Here we go! Here we go again! Ayan, tanaw ko na dito yung Vitalis Villa. Sa unang north loop ko, nakita ko na yan yung pwede nyong gawin dyan. Nilakad ko pa ngayon actually. So hindi na natin pupuntahan. Dito naman sa taas, yung parang mini zoo. Mini. Yan, sa taas. Kung gusto nyo nang makakita ng zoo mini. Ito yung Santiago Cove naman. O sa ngayon maraming naliligo dun ha. Tsaka nung time na yun, wala pa itong mga to. Wala pang mga resorts dyan. Hindi pa uso yung mga ganyan nun. Makikita ka lang dyan sa gilid yung mga kubo. Mga kubo na gawa sa pawid, kawayan, mga ganyan. Ayan, daming naliligo dun yun. Silipin nyo natin saglit. Ang daming nakaparking. Huwag na lang. Ay, nakaberan din. Nakaberan din. Doon ang Santiago Cove. At ito naman yung Santorini. Ayan, ganyan kaganda. So sana makita nyo ng maayos dito. Pero anyway, nadaanan naman natin yan kanina. Tapos meron silang zipline dito. I think gumagana pa to. Tatanong ko sana si Kuya. Hindi ko alam kung gumagana pa tong zipline na to. Pero basically zipline to, papunta dun sa kabila. Ganda niya, puting-puti ano. Blue at saka white combination color. Pakatindi. Ay, meron din palang resorts dun sa tabi niya. Sa tabi, sa babaan mismo ng villa. Next time, makakuha tayo ng idea para saan tayo mag-overnight. Ginagawang kalsada rin eh. Alright, surprise. Hulaan nyo kung nasaan na tayo.
Ang buong akala ko ay nasa Santiago, Ilocos Sur pa rin tayo, pero apparently Candon City na to. Candon City na kung saan tayo tumagos na dumaan all the way from San Esteban, Ilocos Sur. Dinaanan natin yung Santiago hanggang dito sa Candon City. Sa 7-Eleven dito sa Sugipen, La Union. Tinecheck ko lang yung map. Actually, nagpa-charge ako ng saglit lang dito sa phone natin dahil di ko makita yung map. Lowbat na talaga to. So, pupunta tayo sa coastal area ng bandang Bangar dahil dyan natin makita yung Old Watchtower. Yung parang nakita natin sa San Esteban. Parang ganun yung makita natin dyan sa gilid ng dagat. So, hindi ko alam kung gaano kahaba yung coastal area na yan, yung coastal road. Hindi ko na hindi ko na dinouble check sa map, pero yan ang dadaanan natin susunod. Tignan natin kung ano may experience naman natin dito sa coastal drive natin dito sa La Union. Dito na tayo sa Bangar, La Union. Dito tayo liliko papakanan dyan, papunta sa coastal area. Sa malamang ito yun. Ano ba yung tinuturo ng map? Ito ngayon. Tapat ng simbahan. Beach na yan, ano? Dagat po. Dagat na yung babaeng ko. May, pag didiretsuin ko to, may maganda yung daan dyan pa baba. Buhangin. Buhangin? Ay, dun po yung ano. La Luna. Dun po, dun sa Rimos Dos po. Pangalawang kanto lang naman yan. Ito po yung... Oh, maganda nga mag-camp dito, ano? Mga gantong klaseng camping area. Tanang mo lang yung dagat. Kasi malalim pala yung dagat niya. So itong elevation nito medyo may kataasan na. May nagka-camping ba dito? Saan yung nagka-camping? Yan po. Sa kabila? Yung camp bonding po. Oo, yun. Yung pagkanan po, diretsuhin nyo po. Malayo pa? Ituturo na lang po namin. Sige. Tuturo daw nila kung saan yung camping band. What? Band camping. Yung mga bata na to, may electric ano, moto, ang tawag dyan. Oh. May patalikod pa yung electric na yan. Pwede mong ipatalikod. yung driver nila siguro mga grade 1. Yung sakay niya mga kinder. Ayos ang trip nila, ano. Dito lang naman. Okay lang naman kasi yung gulong natin gawa yan ng soft compound, hindi siya talaga pang trail. Sa dual sports kasi ito eh. Maganda to sa buhangin. Walang yang lalim yan. Subukan natin ah. Pero malalim to actually. Kaya naman. Matigas naman pala. Maning-maning din sa electric ano nila oh. Motorcycle. Paano ba tawag dyan? Electric bike? Hinatid pa ako ng mga batang to. Hindi pa. Saan kayo may pwede pa dito? Tay? Agpapakamping iso na? Uno ko bulaang. Oh, di ba, dadyo ka ng tarin. Yung ilang abangan na. Hindi na kano kayo. Pero kakanumot sir. Pero... Next time, text na lang ako pag ano. Thank you. Etong part na to kung saan na tayo ngayon ay Luna pala to. Daming tao. So parang gantong-ganto rin yung nakita natin sa San Esteban kanina. Kita nyo? Ayan o.
Yan. So wala namang masyadong gagawin dito, magmerienda siguro pwede, yung mga restaurant naman dito. Diretso na natin ito ng Ago. Basically ruin lang naman yung makikita natin dyan. Diyos mio, garapon, ang ganda ng daan na to. Ang lilim. Wow. Puro mahogany na yan. Ang ganda pala ng coastal road na to. Nice. Biglang may bumulagang ganun, ano? Ang lilim. Call it amazing. You wanna do right by me in all we are facing. You wanna do right by you. Call it amazing. Every heartbeat when I need you like this. Well, it's alright, 'cause it's you that I miss. We were headed for greatness. We were flying for once in our lives. To the heavens, to the crystal blue skies. Call it amazing. At ano yung MacArthur Highway? So again, yung dinaanan natin doon ay coastal road po yun. All the way from Bangar, La Union hanggang dito sa Bacnotan. Sa may unahan lang, yan na yung boundary ng Bacnotan at saka San Juan, La Union. Woohoo! Yeah! Last time nung galing tayo ng Agoo papunta ng Abra, naghalo-halo ako dito sa may San Juan na to eh, sa may Orbis Tondo. Alright, touchdown San Juan, La Union. Halo-halo muna tayo saglit. Te, halo-halo.